Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 221. Lumang Tipan. Isang Chronicles 28, Isang Chronicles 29. Pinulong ni David ang lahat ng mga pinuno sa Israel at Jerusalem, ang mga pinuno ng mga tribo, ang mga pinuno ng bawat pangkat na naglilingkod sa hari sa itinakdang panahon ng kanilang gawain, mga pinuno ng libo-libo at daan-daang mga kawal, ang mga namamahala sa lahat ng mga pag-aari at mga ari-arian ng hari at ng kanyang mga anak na lalaki, at ang mga pinuno at mga mandirigmang lalaki, kabilang ang mga pinakadalubhasa sa kanila. Pagkatapos tumayo si Haring David at sinabi, "Makinig kayo sa akin, mga kapatid at mga mamamayan. Layunin kong magtayo ng isang templo para sa kaba ng tipan ni Yahweh, isang tangtungan ng paa ng ating Diyos, at nakapaghanda na ako sa pagpapatayo nito." Ngunit sinabi ng Diyos sa akin, "Hindi ka magtatayo ng isang templo para sa aking pangalan, sapagkat ikaw ay isang mandirigma at nagpadanak ng dugo." Ngunit si Yahweh na Diyos ng Israel, pinili niya ako sa lahat ng pamilya ng aking ama na maging hari sa Israel magpakailanman. Pinili niya ang tribo ni Juda bilang pinuno. Sa tribo ng Juda at sa sambahayan ng aking ama, sa lahat ng lalaking anak ng aking ama, ako ang pinili niya na maging hari sa buong Israel. Mula sa maraming anak na ibinigay ni Yahweh sa akin, pinili niya si Solomon, na aking anak, na maupo sa trono ng kaharian ni Yahweh sa buong Israel. Sinabi niya sa akin, "Ang anak mong si Solomon ang magtatayo ng aking tahanan at ng aking mga patio, sapagkat pinili ko siya upang maging anak ko at ako ang magiging ama niya. Itatatag ko ang kanyang kaharian magpakailanman kung mananatili siyang matapat sa pagsunod sa aking mga kautusan at mga utos, katulad mo sa araw na ito." Kaya ngayon, sa harap ng buong Israel, at ng kapulungang ito para kay Yahweh at sa harapan ng ating Diyos, kailangan na ingatan at sikapin ninyong isagawa ang lahat ng kautusan ni Yahweh na inyong Diyos. Gawin ninyo ito upang makamtan ninyo ang mabuting lupaing ito at maipamana magpakailanman sa inyong mga anak na susunod sa inyo. At ikaw naman Solomon na aking anak, sundin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng buong puso at may isang espiritu na may pagkukusa. Gawin ito sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang lahat ng puso at nauunawaan ang bawat pag-uudyok ng kaisipan ng bawat isa. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya, ngunit kung iiwan mo siya, itatakwil ka niya magpakilanman. Isipin mo na pinili ka ni Yahweh na magtayo ng templong ito bilang kanyang santuaryo. Magpakatatag ka at gawin ito. Pagkatapos nito ibinigay ni David kay Solomon na kanyang anak ang plano para sa portiko ng templo, ng mga gusali ng templo, ng mga silid-imbakan, ng mga silid na nasa itaas, ng mga silid sa loob, at ang silid kung saan ilalagay ang takip ng luklukan ng awa. Ibinigay niya ang plano na kanyang iginuhit para sa patio ng bahay ni Yahweh, ang lahat ng nakapalibot na mga silid, ang silid-imbakan sa tahanan ng Diyos, at ang mga kabangyaman na pag-aari ni Yahweh. Ibinigay niya ang mga tuntunin para sa mga gawain ng bawat pangkat ng mga pari at mga Levita, para sa mga itinalagang responsibilidad para sa paglilingkod sa tahanan ni Yahweh, at para sa lahat ng mga bagay sa paglilingkod sa tahanan ni Yahweh. Ibinigay niya ang timbang ng lahat ng sisidlang ginto, at ng lahat ng sisidlang pilak, at ng lahat ng mga bagay na kailangan para sa bawat uri ng paglilingkod. Ibinigay ang mga detalye ng mga ito, ang timbang, kabilang ang detalye para sa mga aylawang ginto at para sa mga gintong patungan ng mga ito, ang mga detalye ng timbang ng bawat isa nito, pati na ang patungang pilak at ang mga detalye para sa tamang paggamit sa bawat patungan ng mga ilawan. Ibinigay niya ang timbang ng mga ginto para sa mga lamesa ng tinapay na handog, para sa bawat lamesa, at ang timbang ng pilak para sa mga lamesang pilak. Ibinigay niya ang timbang ng purong ginto para sa mga panusok ng karne, mga palanggana, at mga tasa. Ibinigay niya ang timbang para sa bawat gintong mangkok at ang timbang ng bawat pilak na mangkok. Ibinigay niya ang timbang ng pinong ginto para sa altar ng insenso, at ng ginto para sa disenyo ng mga kerubin na nakabuka ang kanilang mga pakpak at tumatakip sa kaba ng tipan ni Yahweh.
Sinabi ni David, isinulat ko ang mga ito habang pinapatnubayan ako ni Yahweh at ipinaunawa sa akin ang tungkol sa mga disenyo. Sinabi ni David kay Solomon na kanyang anak, magpakatatag ka at maging matapang. Gawin mo ang gawain. Huwag kang matakot o mabalisa, sapagkat si Yahweh na Diyos na aking Diyos ay kasama mo. Hindi kanya iiwan o pababayaan hanggang sa matapos ang lahat ng gawain para sa paglilingkod sa templo ni Yahweh. Tingnan mo, narito ang mga pangkat ng mga pari at mga Levita para sa lahat ng paglilingkod sa templo ng Diyos. Makakasama mo sila, kasama ng lahat ng mga kalalakihang bihasang at may kusang loob upang tulungan ka sa gawain at upang gampanan ang paglilingkod. Ang mga opisyal at ang lahat ng mga tao ay handang sumunod sa iyong mga utos. Sinabi ni Haring David sa buong kapulungan, si Solomon na aking anak, na tanging pinili ng Diyos ay bata pa at walang karanasan at malaki ang gawain. Sapagkat hindi para sa mga tao ang templo ngunit para kay Yahweh na Diyos. Kaya ginawa ko ang lahat ng aking makakaya na magbigay para sa templo ng aking Diyos. Ibibigay ko ang ginto para sa mga bagay na gagawin sa ginto, pilak para sa mga bagay na gagawin sa pilak, tanso para sa mga bagay na gagawin sa tanso, bakal para sa mga bagay na gagawin sa bakal, at kahoy para sa mga bagay na gagawin sa kahoy. Ibinibigay ko rin ang batong onyx, mga batong dapat ilagay, mga bato para ilagay sa disenyo na may iba't ibang kulay, ang lahat ng uri ng mga mamahaling bato, at maraming mga batong marmol. Ngayon, dahil sa aking kagalakan sa tahanan ng aking Diyos, ibinibigay ko ang aking sariling mga kayamanang ginto at pilak para rito. Ginagawa ko ang ito na karagdagan sa lahat ng aking inihanda para sa banal na templo, 3,000 talentong ginto mula sa Ophir, at 7,000 talento na pinong pilak upang ilagay sa mga dingding ng mga gusali. Ipinagkakaloob ko ang mga ginto para sa mga bagay na gagawin sa ginto, at pilak para sa mga bagay na gagawin sa pilak, at mga bagay para sa lahat ng uri ng gawain na gagawin ng mga mahuhusay na manggagawa. Sino pa ang nais magbigay kay Yahweh ngayon at ibigay ang kanyang sarili sa kanya? Pagkatapos nagbigay ng kusang loob na handog ang mga pinuno ng mga pamilya ng kanilang mga ninuno, ang mga pinuno ng mga tribo sa Israel, ang mga pinuno ng libo-libo at daan-daang mga kawal at ang mga opisyal sa mga gawain ng hari. Nagbigay sila para sa paglilingkod sa tahanan ng Diyos ng 5,000 talento at 10,000 dariko na ginto, 10,000 talento ng pilak, 18,000 talento ng pilak, at 100,000 talento ng bakal. Ang mga may mahahalagang bato ay nagbigay sa kabangyaman sa tahanan ni Yahweh, sa ilalim ng pamamahala ni Jehiel, isang kaapo-apuhan ni Gershon. Nagalak ang mga tao dahil sa mga kusang loob na handog na ito, sapagkat buong puso silang nagbigay kay Yahweh. Labis ding nagalak si Haring David. Pinapurihan ni David si Yahweh sa harapan ng lahat ng kapulungan. Sinabi niya, papurihan ka nawa, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming ninuno, magpakailanman. Sa iyo, Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ang katagumpayan, at ang karangalan. Sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang kaharian, Yahweh, at ikaw ang itinataas bilang tagapamuno ng lahat. Nagmula sa iyo ang kayamanan at karangalan, at namumuno ka sa lahat ng mga tao. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. Taglay mo ang lakas at kalakasan na gawing dakila ang mga tao at magbigay ng lakas sa sinuman. At ngayon, aming Diyos, pinasasalamatan ka namin at pinapupurihan ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako, at sino ang aking mga tao, upang maghandog ng kusa ng mga bagay na ito? Totoong galing sa iyo ang lahat ng mga bagay at ibinabalik lamang namin sa iyo kung ano ang sa iyo. Sapagkat kami ay mga dayuhan at mga manlalakbay sa iyong harapan, tulad ng aming mga ninuno. Tulad ng isang anino ang aming mga araw sa mundo at walang pag-asa na manatili sa mundo. Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng mga kayamanang ito na aming tinipon upang magtayo ng isang templo upang parangalan ang iyong banal na pangalan, nagmula ang mga ito sa iyo at pag-aari mo. Alam ko rin, aking Diyos, na iyong sinusuri ang puso at nalulugod sa katuwiran.
Para sa akin, sa katapatan ng aking puso, kusang loob kong inihandog ang lahat ng mga bagay na ito at nagagalak akong tumitingin sa iyong mga tao na narito na kusang loob na naghahandog sa iyo. Yahweh, ang Diyos ni na Abraham, Isaac, at Israel, na aming mga ninuno, panatilihin ito magpakailanman sa mga kaisipan ng iyong mga tao. Ituon ang kanilang mga puso sa iyo. Bigyan mo si Solomon na aking anak ng buong pusong pagnanais na sundin ang iyong mga kautusan, ang iyong mga utos sa kasunduan, at ang iyong mga tuntunin, at isagawa ang lahat ng mga planong ito na itayo ang palasyo na aking ipinaghanda. Sinabi ni David sa lahat ng kapulungan, papurihan ngayon si Yahweh na inyong Diyos. Nagpuri ang lahat ng kapulungan kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba kay Yahweh at nagpatira pa sila sa harapan ng hari. Kinabukasan, naghain sila ng mga handog kay Yahweh at mga handog na susunugin para sa kanya. Naghandog sila ng 1,000 toro, 1,000 lalaking tupa, at 1,000 kordero, kabilang ang mga handog na inumin at mga hain na masagana para sa buong Israel. Sa araw na iyon, kumain sila at uminom sa harapan ni Yahweh na may malaking pagdiriwang. Ginawa nilang hari sa ikalawang pagkakataon si Solomon, na anak ni David, at hinirang siya sa kapangyarihan ni Yahweh na maging pinuno. Hinirang din nila si Zadok na maging pari. At umupo si Solomon sa trono ni Yahweh bilang hari sa halip na si David na kanyang ama. Pinagpala siya, at sinunod siya ng buong Israel. Nagpahayag ng katapatan ang lahat ng mga pinuno, mga kawal, at ang lahat ng mga anak ni David kay Haring Solomon. Lubos na pinarangalan ni Yahweh si Solomon sa harap ng buong Israel at ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihang higit kaysa sa mga ibinigay niya sa sinumang hari ng Israel. Naghari si David na anak ni Jesse sa buong Israel. Naging hari si David sa Israel sa loob ng 40 taon. Namuno siya ng 7 taon sa Hebron at 33 taon sa Jerusalem. Namatay siya na nasa tamang katandaan, pagkatapos niyang tinamasa ang mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Si Solomon na kanyang anak ang pumalit sa kanya. Nakasulat ang mga nagawa ni Haring David sa kasaysayan ni Samuel na propeta, sa kasaysayan ni Nathan na propeta, at sa kasaysayan ni Gad na propeta. Nakatala roon ang mga ginawa niya sa kanyang pamumuno, ang kanyang nagawa at ang mga pangyayari na nakaapekto sa kanya, sa Israel, at sa lahat ng mga kaharian sa ibang lupain. Bagong Tipan, 1 Corinthians 5. Narinig namin ang ulat na may nangyayaring sexual na imoralidad sa inyo, ang uri ng imoralidad na hindi nga pinahihintulutan kahit sa mga Gentile. Ang ulat ay ganito, may isa sa inyo na nakikipagtalik sa asawa ng kanyang ama. At masyado kayong mayabang. Sa halip, hindi ba dapat na magluksa kayo? Dapat maalis sa inyo ang gumawa nito. Sapagkat, kahit na wala ako sa katawan ngunit kasama pa rin ninyo ako sa espiritu, at hinatulan ko na ang siyang gumawa nito, na parang nariyan ako. Kung magtitipon-tipon kayo sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, at nariyan din ang aking espiritu sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, hinatulan ko na ang taong yan. Ginawa ko ito upang maipasakamay ang taong ito kay Satanas para sa pagkawasak ng laman, upang maaaring maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi mabuti ang inyong pagmamalaki. Hindi ba ninyo alam na mapapaalsa ang buong tinapay sa kaunting lebadura? Linisin ninyo ang inyong sarili sa lumang lebadura upang kayo ay maging bagong masa, at upang kayo ay maging tinapay na walang lebadura. Sapagkat si Kristo, na ating kordero ng Paskua, ay inihandog na. Kaya atin nang ipagdiwang ang pista, hindi sa lumang lebadura, na siyang lebadura ng masamang pag-uugali at kasamaan. Kundi, ipagdiwang natin ang tinapay na walang lebadura ng katapatan at katotohanan. Sumulat ako sa inyo sa aking liham upang kayo ay huwag makisama sa mga taong mahahalay. Hindi ko ibig sabihin na sa mga immoral na tao sa mundong ito, o sa mga sakim, o sa mga mandaraya, o sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat sa paglayo mula sa kanila ay kakailanganin ninyong umalis sa mundo.
Ngunit ngayon sumusulat ako sa inyo upang huwag kayong makisama sa sinumang tinawag na kapatid kay Kristo ngunit siya ay namumuhay sa sexual na imoralidad, o sekim, o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, o mapang-abuso sa pananalita, o lasinggero, o mandaraya. Ni makikisalo sa pagkain sa ganiyang tao. Sapagkat paanong ako ay nasasangkot sa paghahatol sa mga tao sa labas ng iglesia. Sa halip, hindi ba't dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia? Ngunit ang Diyos ang siyang hahatol sa mga nasa labas. Alisin ang masamang tao mula sa inyo. Mga awit, Psalm 93 is the 1-5. Si Yahweh ay naghahari, siya ay binabalutan ng kamaharlikahan, si Yahweh ay nakadamit ng kalakasan, sinusuot niya ito na parang isang sinturon. Ang mundo ay matatag na itinayo, hindi ito matitinag. Ang iyong trono ay naitayo mula noong unang panahon, ikaw ay mula sa magpakailanman. Tumataas ang karagatan, Yahweh, kanilang itinaas ang kanilang mga tinig, ang alon ng karagatan ay nagsasalpukan at dumadagundong. Sa ibabaw ng nagsasalpukang mga alon, ang mga makapangyarihang naghahati ng dagat, si Yahweh na kataas-taasan ay makapangyarihan. Ang iyong taos-pusong mga kautusan ay tunay na mapagkakatiwalaan, ang iyong kabanalan ang nagpapalamuti ng iyong tahanan, Yahweh, magpakailanman. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso, na kinikilala ang iyong soberanya habang kami ay nagmumuni-muni sa kadakilaan ng iyong paghahari, gaya ng ipinahayag sa awit Kapitulo 93. Kung paanong ipinagkatiwala ni David ang kanyang mga plano para sa templo kay Solomon, naway hanapin din namin ang iyong gabay sa aming mga gawain, na tinitiyak na ang aming mga kilos ay naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming maging mapagmatsyag laban sa kasalanan, gaya ng itinuro ni Pablo sa unang Korinto, at mamuhay ng may karangalan sa iyo. Naway ang iyong matibay na pag-ibig at kapangyarihan ay magbigay inspirasyon sa amin upang maglingkod ng may layunin at integridad. Hayaang hubugin ng iyong pag-ibig ang aming mga isip at gawa. Amen.